nag 1+1 yung mga tao kasi nga binibiring pa daw yung jowa sa Oh, set. sa Oo, set. parang gano'n. Okay. Hey, hey, hey! It's 5 days before Christmas, and this is the Kitty Show. I am Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa Tarayan at Talakayan Showbiz Edition. At Mare, ilan na ba ang ating organic subscribers? Well, we now have 14,856 plus subscribers. Naku naman, mga nanonood sa amin at mahal na mahal kami. Baka naman gusto na pong gawin 'tong 20,000 bago matapos ang taon. Para ang saya-saya na mag-e-end ang aming season 20, ay meron kaming 20K subscribers, 'di ba sis? Yeah. What say you? Eto na nga. Dito na agad tayo sa ating easy round. Marami ang naloloka dito kasi nga, hindi pa sikat, unprofessional na ha, at hindi ito di umano. Kasi merong isang season Becky na pinangalanan siya. Ano masasabi mo, Mara, sa balitang itong si Esnir, lagi raw nalilate sa kanilang shooting ng pelikula kung saan kasali siya na ang pamagat ay Call me mother. Call Me Mother. At sino itong season Becky na nagtaray na pinangalanan siya? Call me John Lapus. Charot! Ay, aray ko, my God! So, ano siya, habitually late? Hindi, parang hindi, unfounded rumor naman yun because nobody dared, not even John Lapus, na nagsabi na talagang in-burn siya dahil nalilate si Si Esnir. diba? It was just a rumor. A rumor. Oo, na parang inanuhan kasi nga nag 1+1 yung mga tao kasi nga binibiring pa daw yung jowa sa set. Sa set. Oo, parang ganon. Okay. Kasi nga, ang sa akin kasi, ang rumor of you being late, ang dali ng pagtakpan. Pero the fact na hindi pinagtakpan at pinaapoy at pinausok, that means may katotohanan. Diba? Yung tungkol naman sa pagdala ng boylet sa shooting, sana may klarong rules na hindi pwedeng magdala ng kasintahan during the shooting. Ang nangyayari kasi, ang lumalabas sa isang social media site, inuuna raw kasi ni Esnir ang pakikipaglandian sa kanyang boyfriend. Di ba? Nagkabalikan sila ni Alex Quezon. Nagkabalikan sila. They were separated for a while when Esnir went inside the house. Tapos nung lumabas sila, Who is Alex Quezon ba? I think, a TikTok content creator. A TikTok star. Diba? Pero parang cute siya, di ba? Hindi siya parang cute. Cute talaga siya. So, ang nangyari, ang dating, parang mas inuuna mo pa yung makipag-date, mag-enjoy together with the pagbabalikan. Tapos, pwede namang after the shoot, saka kayo magkita. So, bakit kailangan, sa akin kasi kung hindi pala dapat magdala ng jowa sa set, dapat may rules na gano'n. Alam mo yan, kung ano yan, kung totoo yan, na nagdadala siya ng jowa, tapos unprofessional siya, late siya, ang unang tatalak si Vice Ganda. Why? Syempre, siya ang star ng show. Ah, She will not allow it. allow it. Pero the mere fact na hindi siya ang tumatalak, na ang pinalalabas na ang tumatalak ay si Jan. John Lapus. Di ba? Parang before John Lapus could make talak, it should have been Miss Vice Ganda. Ang dating kasi sa akin, maybe Miss Vice also already knew about it, pero ayaw niyang mag-stoop down sa level ni Sneer. Hindi. That's pwede kasing ganon. Or number 2, wala talaga ganitong pangyayari, ginagawa lang nila itong publicity gimmick. Pwede rin. Diba? Parang kasi Sneer is na pinakamadaling pitikin kasi open na open sa social media yung pakikipagbalikan niya. Diba? So, ang nangyayari, siya pitikin natin. Pandagdag rin niya ng
ng alingas-ngas, ng ingay, ng curiosity. Ganon? Gano'n naman Use talaga me in eh. a sentence? Use me in a sentence. So Diyos it goes to ko. show na baka mamaya, hindi naman talaga maganda yung pelikula kaya kailangan gumamit ng ganitong katsipan na gimmick. Oh, Diyos Kasi ko, kung maganda grabe. talaga ang pelikula, it will stand alone, right? Lalo na nga, may Nadine Lustre ka, may Vice Ganda ka. Bakit pa gagamit ka ng baklang hindi pa naman talaga sikat eh, unprofessional na ang angle ng inyong publicity. Eh, malay mo may naninira lang sa movie. 'Di May ba? naninira lang kay Sneer. Oh, Ah, everything can be possible, 'di ba? hmm. Kasi si Sneer, 'di ba, masarap siyang tirahin, maganda siyang tirahin. Pakibago yung Hindi, ibig ko sabihin, 'di ba? pakibago yung work kasi sure ako na lang kayo nagkabalikan sila ng jowa niya, nagtitirihan na sila. Grabe ka naman. Ano, what I'm saying is that madali na lang siyang tirahin kasi nga ano siya, 'di ba? Hmm. May pag-golf. My God. Gulping on the Oh, oh fifth my day before God. Christmas is what an Aray ko po. exciting special effect. Hindi, 'di ba parang kasi Madali na siya, lang siyang pitikin. oo, pitikin. Whatever it is, kaya tirahin, kaya pitikin, ganun din yon. Ikaw lang ang nag-aano ng malis, ano, lukaret ka. Pero kung gano'n naman kaka-cute-cute ang ex-jowa ko nakipagbalikan sa'kin, Hmm. ano bang ma-late? Ay, Tirahan, bembangan muna tayo. Diyos ko. Jowa, wait inside the van. Pag break up, bembang. Ah. Di ba? Tapos hindi ba kabalik kasi iika-ika si Esther. Charot! Ako naman, hindi ko ano, if I were Sneer, I will not bring my jowa Totoo sa set. naman. You know why? Mm. Kasi una-una, subject to ridicule ka. Ah, You know why? why? Ang gwapo ng jowa. Ah. Mga ganon, di ba? Pinagdaanan rin naman ni Vice Ganda yan. Mm. Di ba? Ang gwapo-gwapo rin naman ni Nadala ba Ayon. siya? Ha? Dinadala ba niya Di si ba Ayon? araw-araw magkasama ni Ayon sa Oo, ano? sa ano? Oo. Tapos hindi ba naging magjowa sila? Lait na lait. Hindi naman maganda si Vice. Ang pangit-pangit. Ah, Di ba? Kaya alam niya, may president eh. ah. Kaya malakas sa loob ni Sneer. So, hindi to ano, oh, na-back to you niya yung ano. Oo. Ay, bakit? Diba? Si Meme nung araw, hindi naman Oh. maganda. Oh. May magic lang ang ganda ni Meme, pero Tsaka surprisingly, kung i-burn na si ano, bakit hindi siya nagtataltal? Si ano, si John Lapus. Oo. Eh, alam mo naman yun, Isa pa rin ano yun. yan, labiradora din yan, di Pero ba? siyang, I think, the reason why they were pinpointing John Lapus because merong article about it, nagsalita siya. Anong salita Oo, talaga nagsalita na siya? siya tungkol doon sa pagiging late ng Mm. person. At yun nga, nag-connected at ang lahat. Alam mo, ito lang naman masasabi ko sa yung ano, yung ginagawang issue yung late, Mm. 'di ba? Was there never a time that you were late in Si your entire career? Vice, Hindi, whoever. Okay, mm, kay si Vice yan, or si kay si John. John yan. Mm. Meron bang ano, all of your dealings are ano, were professionals na Mm. never kayong na late? Mm. Kaya na ano ko parang laging binibigyan ng ano, Binibigyang issue talaga yun, lalo oo, na kasi, diba? bata, relatively young artist is still. Mm. Pag ganun ka kabata, nagpapakita ka na talaga ng may kakayahan kang maging late, hindi ka pa nga superstar eh. Kung si Nora Honor ka, pwede kang malate. Mm. Diba? Pero sneer ka pa lang, te. At even nung paakyat si Vice Ganda ng pagsikat, wala chismis na ganyan. na late siya. Diba? Kasi si John Lapus, never naging issue yan sa kanya. Ako lang kasi parang ako yun lang ang ano, ako nababother ko. Bakit? Lahat ba tong mga ano na to never na late? Mm. Oh, so dapat kung they were harsh on the latecomers, edi dapat ganun din sila ang ginawa sa kanila nung na-late sila. Hindi Ako nga kasi ganun eh. we're talking about the Call Me Mm. Mother movie. Ah. Walang history si Vice at si John Lapus. Kahit nung unang panahon pa, nung they were just starting, struggling, hanggang na-reach na yung kanilang whatever stature, wala na ba nataan ka bang naging issue yung pagiging late Hindi nila? na siguro na ano, na bring up. Diba? Pero what I'm trying to say is, hindi siya naging Mm. issue. Pero they were not ano, perfect. Nalilate yung mga yan. Well, Hindi pa pwedeng ano, 'di ba? wala tayong magagawa eh. Ito hindi late yung mga ano. Oo, hindi late ang ating mga letter senders. Mauuna na ako magbasa ha. Mula kay Chris Chua. Ano yan?
news naman po kayo ng latest kay Miss Alma Moreno. Thank you. Your wish is our command, Chris. Kasi, kasi wala kang, TV? hindi, yung Prime Video app sa iyong cellphone or sa kung saan ka man nanonood, si Miss Alma Moreno po ay kasama sa most talk about show na The Alibay. Hmm. Ang role niya po sa nasabing palatuntunan ay mamasan ng pinagtatrabuhan ni Kim Chu. And ang dami niya magagandang mga eksena sa nasabing The Alibay. So sana po magkaroon kayo ng pagkakataon na mapanood siya sa Prime Video kasi nandun po si Miss Alma. But as far as the other things in her life is concerned, yun lang po talaga alam namin. Yun ang latest, kasama siya po siya sa The Alibay. Basa Mare. From Prima Cabral, fair ang intelligent discussion on TV5 and ABS-CBN. Kami pa ba naman, Prima? Ah. Hindi na kailangan i-memorize yan. Diba? We give the yin and the yang. Ay. We talk the talk, we walk the walk. Mm. Especially if the issues are like very, very difficult, di ba, Mare? Yeah. Mula naman kay Veronica Sanchez, don't worry po, marami po ang magtatanggol sa inyo. Lagi rin po akong nakasubaybay sa inyo, kaya alam kong loves Loves nyo nyo. ang mahalima. Pasensya na po sa ibang 18 na may misunderstood lang po siguro nila. Ako po kasi tinatapos ko ang vlog, saka ako magko-comment. Yun lang po. Oh, thank you very much for being one of the more enlightened 18s. Ito pa, isa enlightened 18, Mare. From Basa. Teresa Molyanin. Mm. Pag Molyanin. Tama ba? Pagpasensya niyo Oo. na po ang ibang 18. Maraming 18 ang immature at mabilis maghusga before they know the facts. There are those who know you and your support for the boys. Okay. Thank you very much sa inyong dalawa. At bilang final word, ano masasabi mo kay Esnir, sis? Improve and disapprove. Okay. Ako, sa akin masasabi ko lang, Esnir, bembang is bembang is bembang. Okay. Go for gold ka doon, girl. Ito po si Alwood Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. Pinanonood niyo po ang The Kitty Show. Tarayan at Halakayan Showbiz Edition.